Alright, magandang gabi po sa inyo lahat at welcome na naman po sa isang panibagong video na ating gagawin. Pasensya na, medyo may garalgal at nag-uulan po ngayon dito sa amin. So yun, makikisuyo na lang po, napakipollow na lang po ang ating channel, ang ating YouTube channel, ang aking mga social media account, ang Facebook at ang aking TikTok account na Janitor TV. Okay, pag-usapan natin yung kahapon ito, continuation ng mga CIC accredited na mga OLA. Pero ngayon itatakal natin na kung saan medyo nag-iisip nga kayo bakit accredited ng CIC? Bakit rehistrado ng SEC? Hindi naman sumusunod sa mga rules and regulations, sa mga memorandum circular na kung saan pinapataw na nga yung mga tamang interest, na kung saan yun lang ang pwede nang sundin, mga unfair debt collection practices na ginagawa nila. Sige, itakal natin yan ngayon dito sa ating video. So yun mga kadyan, dahil nga yung mga CIC accredited kailangan pa rin talaga mag-submit o mag-transfer ng ating mga record para magkaroon tayo ng mga credit standing na kung saan pwedeng kunin ng mga legit na mga banking at mga financing lending companies para magkaroon sila ng ideya kung pwede bang pahiramin yung isang tao o hindi, kung okay ba siya o hindi. Pero ang problema nga, katulad niyan, may mga abusadong OLA na accredited ng CIC, SEC registered, di ba? Mga abusado, nakailang ulit nang na-raid. Pero dapat siguro magkaroon talaga ng aksyon ng CIC at saka ang SEC na magkaroon ng more evaluation doon sa mga OLA na kung saan meron ng history ng na-raid. May history ng mga unfair debt collection, mga history ng mga maraming complaint. Diba? Ilang mass filing na ba yung ginawa namin? Nung nakarang taon, kasama kami, almost 50 plus kami. Ngayon, siguro, nasa 50 nga rin yata. Baka late lang kasi ako dumating, kaya hindi ko nakita na ganun karami nung umaga. At kasi nabutan lang, para sa 30 na lang yata, 30 persons na lang yung nabutan ko ron. Pero, sa dami ng complaint na yun, di ba? Ang dami siguro mga mapang-abusong OLA na kasama sa SEC registered license, tsaka dito sa mga accredited ng CIC. Na tututusin dapat nag-update lagi siguro. Sabihin na natin hindi man monthly, siguro kahit mga every 6 months o yung quarterly, di ba? Yung mga ganong panahon na kung saan nag-update lagi ang mga ahensya ng gobyerno para magkakaroon ng na magandang evaluation doon sa mga OLA na yun. Tulad nito si Copperstone, di ba? Wala nang lisensya, pero nagpapasa pa rin ng kanilang credit score doon sa mga hindi nakabayad. Paano yun? Di ba? Mag-iisip ka walang lisensya pero accredited. Paano yung mga nagkakautang sa kanila ngayon na nag-ooperate pa rin sila na illegal dahil nakikita sila sa Play Store? Naintindihan po ba? Diba? Yun nga yung point out ko. Kasi hindi na nga sila rehistrado, wala na nga silang lisensya, pero pwede pa ba sila magpasa talaga ng credit standing ng isang borrower na hindi nakapagbayad? Tapos ang laki pa ng interest. Di ba? Yung ilang linggo lang, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, halos doble nga ang babayaran ng borrower. Tapos meron pang libreng meron pang previous na harassment. Meron pang previous na paglabag sa data privacy ng isang borrower. Di ba kung ano mga ginagawa nila, tapos hindi man lang nila ma-revoke yung pagiging submitting entities ng OLA na ito. Pati na rin yung mga yung mga OLA na na-raid, yung itutuloy ko lang yung Flash Cash 101, nga pala, salamat doon sa nag-comment, pinaalala sa akin na Balo loan tsaka Lemon loan pala yun. Tapos, yung Treasure Bowl, yung Zip Peso tsaka Wow Pera, yung na-raid yung last year. Yun nga yung kay Rendon Lavador, tsaka yung kay PNP spokesperson pa na si Sabino. So yun, yung masasabi ko, di ba dapat kung may history na, medyo magiging mas complicated na po yung pag-survey ninyo o pag-evaluate ninyo dun sa mga OLA na may mga paglabag na sa karapatan ng mga borrower. Siyempre, nabauna sa utang ngayon dahil sa laki ng interest hindi naman po agad-agad nababayaran. Siguro dapat ini-evaluate na, may abusong ginagawa ito. Merong hindi sinusunod sa rules and regulation. Siguro pwede nating tanggalin o pwede nating tawagan at mag-comply sila dito sa mga gagawin nating mga evaluation. Pasensya na medyo masakit yung mata ko. Sa evaluation ng
mga OLA na mayroon na mga history at may mga background na mga na-raid sila. Narinig po ba ako? Pasensya na kung malinaw ba, kasi medyo may ugong narinig ko baka sumasama. Pasensya na po, umulan po kasi. So yun, tapos itong si SEC, siguro dapat talaga mas complicated yung ginagawa na ng pagsisurvey, yung pag-evaluate sa mga OLA, na kapag may report na, may complaint na, medyo maging mahigpit na, di ba, sa pagbibigay ng lisensya. Tulad niyan, yung mga address na binibigay ng mga OLA, hindi naman talaga doon mismo sa address na yon, kasi nga yung iba rin, karamihan dyan, wala sa tamang address. Tapos yung pagko-complain nila sa mga ginagawa nila sa mga borrower nila, lalo na kung marami na palang complaint sa PNP, diba? Nung na-read din na sa NBI, diba, may complaint. Tapos malalaman mo mga wala palang rehistro. May rehistro man, lumalabag sa karapatan ng bawat individual na Pilipino na humihiram ng pera sa kanila. Diba, dapat medyo mahigpit. Yun lang po, nagtatanong lang, baka sakaling pwede niyong gawaan ng paraan. At pagkatapos yung itong Play Store, alam ko pwede naman silang, siguro pwede silang gumawa ng paraan na mawala sa Play Store. Kung ang mismong mga SEC at ang CIC magpo-forward siguro ng complaint sa Play Store na itong mga OLA na ito marami ng complaint about sa unfair debt collection, panghaharas, pang-abuso, at saka sa mga hindi tamang paraan ng kanilang interest. Pwede natin matanggal ni Play Store kung meron silang mga ganung klase. Siguro pwede naman, kasi sa India alam ko meron ganun Once na may nagre-report sa kanila, natatanggal yung OLA doon sa India pagka ni-report, kasi mahigpit ang India sa ganitong klase ng online scams. Dahil sa dami ng naabuso, hindi lang tayo sa Pilipinas at sa ibang bansa na Southeast Asia na kung saan nai-involve sa mga online scams, no? Katulad niyan, ilan ba yung mga nare-reklamo? Ang daming nare-reklamo, di ba? Hindi lang si Mocha, hindi lang yung sila Balilo, sila si Peso, di ba? Ang daming nila nasa complaint. Kaya tinatanong nyo sa akin kung ano-ano ba yung mga OLA. Hindi ko na kayo sasagutin, ulitin ko po. Hindi ko na po kayo sasagutin sa ganung tanong. Dahil halos lahat po ng mga OLA na nanghaharas ay kasama na ron, sigurado ako. Siguro ang hindi lang kasama talaga ron is si Bill Is at si Tala. Tsaka si Gcash. Siguro yung mga yan, yung mga OLA na medyo talagang walang ginagawang masyadong pangit na history o pangit na background o pangit na kung saan niya kino-complain, di po ba? Yun lang siguro kung mga tingin ko talaga na hindi kasama. Dahil nga, yung kapal na yun, hindi ko naman agad makikita dahil nga medyo nakatali na po siya nung nakuha ko. At kung makikita ko man, siguro, hindi ko ganun agad kayo matatandaan. Pero, I'm 100% sure na lahat ng OLA na nanghaharas ay kasama doon sa mass complaint o sa mass filing na ginawa noong Sabado. Yun lang po ang sigurado ko may sasagot sa inyo. Kaya kung ano man po yung mga nahiraman ninyo, yung mga siguro mga nahiraman nyo ng mga bagong OLA, yung mga bagong OLA medyo hindi ko alam. Kasi hindi ko rin sure kasi kung yung mga bagong OLA ngayon na lumalabas, doon. Pero mostly talaga ang nandiyan ay sila Mocha, si Bene, si Madalilon, sila basta yung mga nangaharas. Pero kung problema nyo lang naman is yung interest, pwede man po talagang kagad i-complain nyo sa SEC. Kahit naman i-forward nyo lang yung complaint nyo, at least nalalaman nila na marami na palang complain about sa interest, about sa unfair debt collection, para magkaroon. Hindi na ang isang iniisip ko, sana yung CIDG, total tumulong na rin lang naman, siguro may isip nila na i-forward sa SEC para makakuha ng mga informasyon. Kung sakaling alin ba talaga ron, yung mga may tunay na address, at yung mga may tamang binibigay na info doon sa kanilang mga OLA na nag-a-apply sa kanila. Para malaman natin, siyempre, pwede rin siguro mag-apply mag-file ng complaint. Yung SEC, madagdagan yung mga may kaso. Diba? Yung mga OLA, ito yung UPESO. Yung Armora, alam ko kasama rin. Sa sinampahan, medyo nakalimutan ko na yung iba. Tapos yung sila Populous Lending, parang kasama rin sa mga may kaso. Pero revoke na sila. Wala na po sila sa SEC. So yun, in-update ko lang po kayo na medyo baka yun na siguro pinaka-the best way para masawata yung mga abusadong OLA na ito. At kahit, comment natin bakit nga kasalit sa CIC, nasa mga interest. Mag-report na siguro tayo kay SEC para sa mga complaint na ganito. Katulad niya, may mga complaint kayo. Ako kasi, wala na kayo complaint, alam ko yung gagawin ko. Ngayon, kahit naman i-forward ko yan,
madadagdagan. Pero wala na kasi masyadong, wala na akong ibang inhiraman, kundi yun lang naman yung mga sinasabi ko sa inyo eh. Digido, tsaka isa, medyo ayoko yung salita roon, pero mataas din ang interest nun. Basta mga loan sharks yung mga dalawang nahiraman ko. At yung iba ay mga legit na mga lending na hindi nangaharas at mababa naman po yung mga interest. Medyo okay naman, hindi naman siya masama na maging patubong nila. Sakto lang sa isang pang negosyo ng pautang. So yan mga ka-Johnny, itong nilingkod ka, Johnny ng Johnny Tortib. Ito ang Johnny Depp sa pangutang, usapang olas.